Noong unang panahon, isang nine-tailed demon fox ang umatake sa nayon ng Konoha, kung saan natigil lamang ito ng isakripisyo ng ika-4 na Hokage ang kanyang buhay, upang ikulong ang halimaw sa katawan ng isang sanggol na nagngangalang Naruto. Lumipas ang 12 taon, lumaki na ang batang si Naruto ngunit ito ay palaging gumagawa ng mga kalokohan, tulad na lamang ng gawing katatawanan ang monumento ng mga Hokage. Nagawa man niyang takasan ang mga humahabol sa kanya, ngunit hindi siya makakatakas sa paningin ng kanyang teacher na si Iruka, at muli siyang dinala pabalik sa kanilang klase. Doon ay pinag-practice ang bawat estudyante sa paggamit ng transformation technique bilang paghahanda sa kanilang final exam kinabukasan, pero imbis na gawin ito ni Naruto ay ginamit niya ang kanyang malanding jutsu. Pinagalitan tuloy siya ng kanyang teacher na may bulak sa ilong, habang pinaglinis siya ng monumento ng mga Hokage bilang kanyang parusa. Ngunit nang sabihin ni Naruto na wala siyang pakialam kahit abutin pa siya ng magdamag dahil wala namang naghihintay sa kanyang pag-uwi, naawa rito si Iruka at sinabing ililibre niya si Naruto ng ramen, na ikinasaya naman ng loko. Doon ay napag-usapan nila kung bakit ginawa ni Naruto ang kanyang kalokohan sa monumento ng mga Hokage at kung sino ang mga ito. Sumagot si Naruto na ang mga Hokage ang mga pinakamalalakas na ninja ng nayon, at ang ika-4 ang nagligtas sa lahat mula sa dambuhalang halimaw. Pagkatapos ay sinabi ni Naruto ang kanyang pangarap na maging Hokage balang araw, at kapag nangyari na iyon ay kikilalanin na ng mga taga-nayon ang kanyang kakayahan. Nang sumapit na ang araw ng pagsusulit, habang ang lahat ng estudyante ay kailangan gawin ang clone technique upang sila ay makapagtapos sa paaralan, si Naruto ay nangangamote dahil ito daw ang hindi pa niya napapag-aralan. Kaya nang gawin nga ito ni Naruto ay lumabas lamang ang walang buhay na kopya ng kanyang sarili, na agad siyang ibinagsak ni Iruka sa pagsusulit. Ikinatuwa pa ni Naruto nang hingiin ng isang teacher na isaalang-alang na lamang siya upang makapasa, ngunit buo na ang pasya ni Iruka na ibagsak si Naruto sa pagsusulit. Kaya habang masaya ang lahat sa kanilang pagtatapos sa paaralan, si Naruto ay makikitang malungkot dahil siya lamang ang hindi nakapasa sa kanilang klase, habang pinagchichismisan pa siya ng dalawang marites. Kinalaunan, habang ipinapaliwanag ni Teacher Mizuki kay Naruto na nais lamang ni Iruka na siya ay matuto at maging tunay na malakas, hindi ito nauunawaan ni Naruto at nais niya talagang pumasa. Kaya sinabi ni Mizuki kay Naruto na kung nais niya talagang pumasa ay may sasabihin siyang isang malaking lihim. Kinagabihan, habang iniisip ni Iruka ang mga sinabi sa kanya ng ikatlong Hokage tungkol kung paano siya naging ulila tulad ni Naruto, biglang kumatok si Mizuki at sinabi na ninakaw ni Naruto ang unang lihim ng kasulatan. Kaya habang agad na kumilos si Iruka upang hanapin si Naruto naman ay kasalukuyan ng inaaral ang kalatas, sa pag-asang matututunan niya ang isang lihim na teknik. Matapos magbigay ng utos ang ikatlong Hokage na hanapin si Naruto, nahuli ito ni Iruka nakakatapos lang matutunan ng isang teknik, na kung saan ipinagmamalaki naman ito ni Naruto dahil magagawa na daw niyang makapagtapos sa paaralan. Nang idagdag pa ni Naruto na natutunan niya daw ang tungkol sa kalatas mula kay Mizuki, agad na napagtanto ni Iruka na si Mizuki ang may kakagawan ng lahat. Kaya't nang maramdaman ni Iruka si Mizuki ay prinotektahan niya si Naruto mula sa atake nito, habang inutos ni Mizuki kay Naruto na ibigay sa kanya ang kalatas. Habang walang ideya si Naruto kung anong nangyayari, sinabi ni Iruka na huwag niyang ibibigay ang kalatas kay Mizuki, dahil nilinlang lamang siya nito upang mapasakamay nito ang mga pinagbabawal na teknik. Kaya nang ayaw na ni Naruto na ibigay ang kalatas, nakapagpa siya si Mizuki na sabihin sa kanya ang katotohanan. Sinubukan itong pigilan ni Iruka, ngunit masyado nang huli dahil ipinagtaka na rin ni Naruto ang tungkol rito. Sinabi ni Mizuki na 12 taon na ang nakalipas, isang batas ang ginawa na pinagbabawalan ang sinuman na pag-usapan ito, na si Naruto ang dambuhalang halimaw na may 9 na buntot, na nangwasak sa buong nayon at ang pumatay sa mga magulang ni Iruka. Habang unti-unting napapagtanto ni Naruto kung bakit ganoon na lamang siya kamuhian ng lahat, nagsimulang mag-alab ang galit sa kanyang puso at lumabas ang kanyang kapangyarihan. Naalala naman ni Iruka ang mga sinabi sa kanya ni Ikatlo na hindi kailanman naranasan ni Naruto ang pagmamahal ng isang magulang, habang kinamumuhian pa siya ng lahat dahil sa insidenteng iyon. Dahil hindi siya nakakatanggap ng pansin ng iba ay gumagawa si Naruto ng mga kalokohan upang mapatunayan na siya ay umiiral, habang hindi man halata sa kanyang kilos ay nagdurusa ang kalooban ni Naruto.
Nang tatapusin na ni Mizuki si Naruto gamit ang malaking shuriken, biglang humarang rito si Iruka at siya ang tinamaan nito sa likod. Nang tanungin ni Naruto kung bakit ito ginawa ni Iruka, sinabi ni Iruka na alam niya ang pakiramdam ng walang magulang at naghahanap ng atensyon ng iba, kaya't humihingi siya ng paumanhin kay Naruto dahil hindi niya kaagad naintindihan ang kanyang kalungkutan. Sinabi naman ni Mizuki na nagsisinungaling lamang si Iruka, na nagbigay dahilan kay Naruto upang tumakbo palayo sa kanilang dalawa. Habang sinasabi ni Mizuki na gagamitin ni Naruto ang kalatas upang maghiganti sa Nayon, sinabi ni Iruka na hindi ganoong bata si Naruto bago ihagis pabalik ang shuriken. Sinabi ni Mizuki na mamaya na lamang niya papatayin si Iruka, habang umalis upang sundan si Naruto. Habang nakasubaybay pala sa kanila ang Hokage at alam na ang buong pangyayari, nababahala ngayon ang matanda kay Naruto sa posibilidad na mabuksan ang selyo nito at mapakawalan ang Nine-Tailed Demon Fox na sumira sa buong Nayon. Nang tila nahanap naman ni Iruka si Naruto at pinipilit na ibigay sa kanya ang kalatas, nakakapagtatakang inatake siya ni Naruto na ikinabagsak niya sa lupa. Habang napatanong na lamang kung paano nito nalaman na hindi siya si Iruka at siya mismo si Mizuki, ngumiti lamang si Naruto at sumagot na dahil siya mismo si Iruka. Nang muling pag-usapan ng dalawa si Naruto, nagtatago lang pala malapit doon si Naruto at naririnig ang kanilang usapan, habang iniisip na hindi talaga siya naiintindihan ni Iruka. Ngunit nang sabihin ni Iruka na sa kabila ng paggawa ni Naruto ng mga kalokohan, ay siya ang isa sa kanyang magagaling na estudyante at may hindi matatawaran na determinasyon. Kaya't para kay Iruka, hindi na siya ang dambuhalang halimaw ngayon, at siya na si Uzumaki Naruto ng Hidden Leaf Village. Kaya bago pa man tapusin ni Mizuki si Iruka, nagpa siya si Naruto na atakihin si Mizuki at sinabing huwag niyang sasaktan ng kanyang sensei dahil siya mismo ang tatapos sa kanya. Nang hindi siya pinaniwalaan ni Mizuki ay doon na ginamit ni Naruto ang Kagibunshin technique na natutunan niya mula sa kalatas, at nakagawa ng higit 100 na kopya ng kanyang sarili. Kaya habang sobrang napabilib si Iruka sa ginawa ng kanyang estudyante, hindi naman na alam ni Mizuki kung ano ang kanyang gagawin at doon na siya pinagbubugbog ng maraming Naruto. Matapos naman talunin ni Naruto ang parang kinagat ng mga pukyutan na si Mizuki, sinabi ni Iruka na lumapit siya sa kanyang tabi at may ibibigay daw ito sa kanya. Nang buksan ni Naruto ang kanyang mga mata, binabati siya ni Iruka sa kanyang pagtatapos at ibinigay na rin sa kanya ang kanyang forehead protector, na sumisimbolo na isa na siyang ganap na genin. Kaya habang nakatingin siya kay Iruka, hindi napigilan ni Naruto ang tuwa at napayakap siya sa kanyang sensei. Matapos ang kanyang pagtatapos, kailangan naman ngayon ni Naruto magpakuha ng litrato para sa kanyang registration form, ngunit imbis na maayos na larawan ay puro kalokohan na naman si Naruto. Kaya habang proud si Naruto sa kanyang ginawa, hindi naman ito nagustuhan ng Hokage at inutusan na ulitin niya ang litrato. Tumanggi naman rito si Naruto at sinubukan niyang kumbinsihin ng Hokage gamit ang kanyang sexy technique, ngunit hindi ito kinaya ng matanda at ito ay bumagsak. Habang inaayos ng matanda ang kanyang composure sa pagiging Hokage, isang batang lalaki ang pumasok at hinahamon ito sa isang laban, ngunit bigla itong nadulas. Dumating naman ang guro nitong si Ibasu, at agad nitong nakita si Naruto na kanyang nakilala bilang ang dambuhalang halimaw at kinasusuklaman niya ito. Nang sisihin ng bata si Naruto kung bakit siya nadulas ay nagalit naman rito si Naruto, ngunit sinabihan siya ni Ibasu na huwag niyang sasaktan ang batang yan dahil ito ang apo ng Hokage, at siya si Konohamaru. Wala naman pakialam si Naruto kung sino pa ang kamag-anak nito at binatukan pa rin niya ang bungal na bata, na biglang nahimatay. Matapos umalis ni Naruto, sinabihan ni Ebisu si Konohamaru na huwag niyang gayahin ang mga ganoong bata na walang pinag-aralan, habang palagi lamang na makikinig sa kanya kung nais niyang maging susunod na Hokage. Ngunit habang nagsasalita pa si Ebisu ay nilayasan na siya ni Konohamaru, kung saan sinabi ng Hokage na tila sinundan nito si Naruto sa labas, kaya't nagpanik ang mayabang na guro. Kinalaunan, habang naglalakad si Naruto, palihim namang sumusunod sa kanya si Konohamaru. Nang nakatunog sa kanya si Naruto ay bigla siyang nag-disguised bilang sahig, ngunit dahil kita naman ang kanyang paa ay hindi na lamang siya pinansin ni Naruto. Nagpatuloy si Konohamaru sa pagsunod kay Naruto, hanggang mainis na sa kanya si Naruto at sinabing huwag na niyang itago ang kanyang sarili dahil kita naman siya.
Sinabi ni Konohamaru na talagang magaling si Naruto dahil napansin nito ang kanyang pagbabalat kayo, habang inutusan niya si Naruto na ituro sa kanya ang sexy technique nito. Sa una ay tumatanggi rito si Naruto, ngunit nang tawagin na siyang bossing ni Konohamaru ay pumayag na din ang loko. Ipinaliwanag ni Naruto kay Konohamaru na kailangan niya munang matutunan kung paano gamitin ang katra, kung saan sinabi ni Konohamaru na hindi iyon katra kundi chakra. Agad na nag-isip si Naruto ng alibay at sinabing ganun talaga ang tawag ng magagaling na ninja sa chakra, kung saan naniwala naman sa kanya si Konohamaru. Sinabi ni Naruto kay Konohamaru na tutuusin ay may dalawang paraan lang naman kung paano magagawa ang isang teknik, kung saan kailangan mo ng matinding pagsisikap at lakas ng loob. Kaya nang ituro ni Naruto ang isang magandang babae upang gayahin ni Konohamaru, ginawa nga ito ni Konohamaru ngunit ang lumabas ay isang matabang babae na mukhang bisugo. Hindi naman makapaniwala rito si Naruto, ngunit nang sabihin niyang kamukha naman ito ng babae ay binatukan siya nito. Kaya upang ma-improve pa ang transformation technique ni Konohamaru ay dinala ito ni Naruto sa isang tindahan ng mga magazine, at doon ay tumingin sila ng mga nakabikini na babae, na paborito mo. Ngunit nang mahuli sila ng tindero ay sapok na naman ang inabot ni Naruto, habang ang sunod naman nilang pinuntahan ay sa isang bathhouse ng mga babae. Doon ay nag-transform sila bilang mga babae upang makapasok sa loob, ngunit dahil mukhang lalaki si Konohamaru ay nabisto sila, at si Naruto na naman ang pinagbubugbog. Humingi ng tawad sa kanya si Konohamaru dahil alam daw kasi ng mga tao na siya ang apo ng Hokage, kaya't natatakot ang mga ito na saktan siya at baka maparusahan. Ngunit ayos lang daw iyon kay Naruto at sinabing ipagpatuloy na nila ang kanilang pagsasanay, kung saan muling ginawa nga ni Konohamaru ang pagpapalitan nyo at napasigaw na lamang si Naruto kung bakit ganyan. Matapos ang kanilang pagsasanay, naikwento ni Konohamaru kay Naruto, na ipinangalan siya ng kanyang lolo sa nayon ng Konoha. Ngunit naiinis si Konohamaru dahil hindi siya kinikilala ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang pangalan, kundi tinatawag siya bilang apo ng Hokage. Nais ni Konohamaru na matalo ang kanyang lolo upang maging isang ganap na siyang Hokage, at kapag nangyari iyon ay kikilalanin na siya ng mga taga-nayon. Ngunit ipinaintindi sa kanya ni Naruto na siya ay masyado pang bata at ang pagiging isang pinuno ay hindi ganoon kadali, habang kung nais talagang maging isang Hokage ni Konohamaru balang araw, ay kailangan muna niyang talunin si Naruto. Subalit habang sila ay nag-uusap, biglang dumating si Ebiso na kanina pa silang hinahanap, at hinihimok nito si Konohamaru na umuwi upang sila ay magsanay. Ngunit nang tumanggi si Konohamaru ay sinubukan niyang gawin ang kanyang fully improved na sexy technique, na napasigaw ang guro dahil ito daw ay napakalaswa. Kaya lalong pinilit ni Ebiso si Konohamaru na huwag sumama kay Naruto dahil magagaya lamang siya sa mga kalokohan nito, ngunit nang ayaw talagang sumama ng batang bungal ay doon na nakapagpa siya ang bida, na gamitin ang kanyang Kagibunshin technique upang pigilan ang mayabang na guro. Sinabi ni Ebiso na hindi tatalab sa kanya ang ganyang teknik dahil siya ay isang guro na may mataas na pinag-aralan, ngunit nang biglang sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang maraming Naruto sa pagiging isang babae, ay hindi ito kinaya ni Ebiso at siya ay natalo ni Naruto gamit naman ang harem teknik nito. Naiinis ngayon si Konohamaru dahil sana siya na lamang ang nakatalo kay Ebiso upang malapit na siyang maging isang ganap na Hokage. Ngunit sumagot si Naruto na ang pagiging isang Hokage ay nangangailangan ng napakaraming pagsusumikap at walang madaling paraan para mapagtagumpayan ito. Dagdag pa ni Naruto na kahit siya mismo na marami ng pinagdaan ng hirap at nakakita na ng taong kinilala ang kanyang sariling pagkatao, ay pakiramdam niya ay may kulang pa din sa kanyang sarili. Kaya dahil sa mga sinabi sa kanya ni Naruto, ay naintindihan na ngayon ni Konohamaru ang lahat habang pinuputol na niya ang kanyang pagiging tagasunod ng bida, at sila ay magkaribal na para sa titulo ng Hokage. Ngumiti naman rito si Naruto at sinabing hihintayin niya ang araw na maglalaban sila para sa titulo ng pagiging isang Hokage, bago siya nagpaalam habang sumaludo naman sa kanya si Konohamaru. Sa sumunod na araw, nagising si Naruto para sa isa sa kanyang pinaka-espesyal na araw. Kumain muna siya ng instant noodles at pagkatapos ay uminom ng masarap na gatas, bago niya kinuha ang kanyang forehead protector upang suotin. Sa labas ay muli niyang nakasalubong si Konohamaru na halata na namang nagtatago, bago siya hamunin nito sa isang laban, ngunit muli na namang nadulas.
Tumanggi si Naruto sa hamon ni Konohamaru dahil pupunta daw siya sa isang meeting, dahil ngayong araw ay isa na siyang opisyal na ninja ng Konoha. Samantala, matapos naman magayos ni Sakura para pumunta rin sa meeting, bigla niyang nakasalubong si Ino sa labas ng kanilang bahay, na itinuturing niya na kanyang pangunahing karibal sa lahat ng bagay. Doon ay nagpalitan sila ng mga insulto sa isa't isa, hanggang sa mauwi sa isang karera kung sino ang unang makakarating sa meeting. Samantala, hindi naman makapaniwala si Shikamaru na nagawa palang makapagtapos ni Naruto, habang natutuwa naman ang may crush sa kanyang si Hinata. Nang makarating naman ng sabay ang dalawang nagpaplastikan sa meeting, nakita ni Naruto ang crush niyang si Sakura, ngunit bigla siyang tinabig nito upang tanungin ang masungit na si Sasuke, kung maaari bang umupo sa kanyang tabi. Ngunit nauwi lamang ito sa pagtatalo ng mga babae kung sino ang mauupo sa tabi ni Sasuke, habang lumalabas na pinapanood pala sila ng Hokage kasama ang mga Jonin, na kanilang mga magiging guro. Dahil naiinis sa atensyon na natatanggap ni Sasuke, umakyat si Naruto sa lamesa at tinitigan niya ito ng masama, habang nagtataka kung ano ba ang nakita sa kanya ng mga babae. Subalit habang nagtititigan silang dalawa ay aksidenteng naitulak si Naruto ng isa nilang kaklase, na naging dahilan upang magkahalikan silang dalawa ni Sasuke. Dahil doon ay nagalit kay Naruto ang mga kababaihan lalo na si Sakura dahil ninakaw daw niya ang unang halik ni Sasuke na para sana sa kanya, kung saan nakatikim na naman ng pambubugbog si Naruto. Nang dumating si Sir Iruka ay ipinaliwanag niya na silang mga genin ay kailangan pang sanayin upang gumaling, kaya hahatiin niya sila sa grupo ng 3 at makakasama nila ang isang Jonin na kanilang magiging guro. Kaya nang banggitin na ni Sir Iruka na makakasama ni Naruto si Sakura sa ika-7 grupo, ay biglang nagsaya ang loko. Ngunit nang isama rin si Sasuke sa kanilang grupo, ay si Sakura naman ang nagsaya. Habang sa ika-8 grupo naman ay sina Hinata, Kiba, at ang abnoy na si Shino. Ayaw naman makasama ni Ino si Shikamaru dahil hindi daw ito famous, ngunit biglang binanggit ni Iruka na sila ay magkasama sa ika-10 na grupo, habang makakasama nila ang matabang si Choji na may brief sa ulo. Matapos naman may grupo ang lahat, biglang nagreklamo si Naruto kung bakit isinama pa sa grupo nila si Sasuke, kung saan ipinaliwanag ni Iruka na binase kasi nila ito sa marka ng mga estudyante upang makagawa ng isang balanse na grupo. Habang si Sasuke ang may pinakamataas na marka sa lahat, si Naruto naman ang pinakakulelat at may mababang marka, kaya't sila'y pinagsama upang makagawa ng isang balanse na grupo. Nang sumapit ang lunch break, hinahanap ni Sakura si Sasuke upang sana'y makasama ito kumain, ngunit ang nakita niya lamang ay si Naruto na hinahanap din siya upang sila ay sabay ng kumain. Kaya nang sungitan lamang ni Sakura si Naruto ay ikinalungkot ito ng bida, ngunit siya naman ang unang nakakita kay Sasuke na kumakain mag-isa at nagkaroon ng masamang balak rito ang loko. Habang kumakain naman ang grupo nila Shikamaru ay nakita nila si Naruto na biglang inatake si Sasuke sa loob ng isang bahay, kung saan napaisip sila kung sino kaya ang nanalo sa dalawa. Subalit makikitang nagawang may gapos ni Sasuke si Naruto at lumabas sa bintana na may mga ngiti sa labi. Samantala, habang iniisip ni Sakura kung paano siya magugustuhan ni Sasuke, bigla niyang napansin si Sasuke na nakatingin sa kanya ng malagkit. Kaya habang ini-imagine ni Sakura na sana ay halikan siya ni Sasuke sa kanyang malapad na noo, bigla nga itong lumapit sa kanya at sinabing tila masarap halikan ang kanyang nakakaakit na noo, na ikinakilig naman ng loka. Nang nalipat ang kanilang usapan kay Naruto, sinabi ni Sakura na wala siyang pakialam kay Naruto dahil ito daw ay nakakainis, sa halip ay bigla niyang ipinadama ang kanyang pagmamahal kay Sasuke at lumapit para sa isang halik. Samantala ay makikita naman ang tunay na Sasuke na nakatali, dahil hindi niya akalain na marunong palang gumamit si Naruto ng Kagibonshin technique, na ngayon nagpapanggap na siya at tatanggap ng hindi malilimutang halik. Ngunit habang lumalapit ang kanilang mga labi ay bigla namang sumakit ang tiyan ni Naruto, kung saan agad siyang umalis upang tumakbo sa pinakamalapit na palikuran. Nang makatakas naman ang tunay na Sasuke, tinanong niya si Sakura kung nakita ba nito si Naruto. Ngunit imbis na sagutin ang kanyang tanong ay ipinakita ni Sakura ang kanyang pagkainis kay Naruto, at sinabing wala kasi itong mga magulang na magtuturo rito ng tamang asal. Hindi naman ito nagustuhan ni Sasuke, habang sinabi kay Sakura na wala kasi siyang ideya kung ano ang pakiramdam ng mag-isa, bago siya nito tawaging isang nakakainis at iwanan ng nag-iisa. Matapos naman tumae ni Naruto, ay naisip niyang gayahin muli si Sasuke at puntahan si Sakura,
ngunit sa labas ay ikinagulat niya nang makitang nakaalis si Sasuke sa pagkakatali. Doon ay naisipan ni Naruto na gamitin ang kanyang Kagebunshin technique upang talunin si Sasuke, ngunit biglang sumakit ng sabay-sabay ang kanilang mga tiyan habang nag-away-away sila kung sino sa kanila ang mauunang gumamit ng banyo. Dahil sa mga sinabi sa kanya ni Sasuke kanina ay naunawaan na ni Sakura kung ano ang pakiramdam ng nasungitan, kaya nang makita niya si Naruto nakakatapos lang tumae, ay sinubukan na niyang maging mabait rito. Ngunit nang maisip naman ni Naruto na marahil ito si Sasuke na nagkukunwari lamang na si Sakura upang makaganti sa kanya, naghanda na siyang harapin ito ngunit bigla na namang sumakit ang kanyang tiyan, at tumakbo na naman sa banyo. Sa ibang dako, habang nasa bahay ni Naruto ang Hokage at ang magiging guro ng ikapitong grupo na si Kakashi, nakita niyang expire na ang ininom ni Naruto na gatas kanina, at napagtanto na marahil namimilipit ito ngayon sa sakit. Matapos ang pagtatae ni Naruto, hinihintay naman nila ngayon dumating ang kanilang magiging guro na si Kakashi. Ngunit dahil kanina pa sila naghihintay ay naisipan ni Naruto na parusahan ito, sa pamamagitan ng pag-ipit ng eraser sa pagitan ng pagbukas ng pintuan. Sinabi ni Sasuke na hindi malilinlang ang isang elite na ninja sa ganyang biro, ngunit ikinagulat nila nang mahulog nga ito sa ulo ni Kakashi, na labis na ikinatuwa ni Naruto. Kahit hindi naging maganda ang unang impression sa kanila ni Kakashi, nagpakilala pa rin ito sa kanila bilang kanilang magiging guro, ngunit hindi ito nagbigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Nang ilipat naman ni Kakashi ang pagpapakilala sa tatlo, naunang ipakilala ni Naruto ang kanyang sarili at sinabi niya ang kanyang pangarap na maging isang Hokage balang araw, habang ang sumunod naman ay si Sakura na nagpapahiwatig na gusto niya si Sasuke, habang hayagang inamin na ayaw niya kay Naruto. Nang si Sasuke naman ang magpapakilala ng kanyang sarili, sinabi niya ang kanyang layuning buhayin ang kanilang angkan at patayin ng isang lalaki, na kung saan napaisip si Naruto na hindi naman sana siya ang lalaking iyon. Tinapos na ni Kakashi ang pagpapakilala at sinabi sa kanila na magkakaroon silang tatlo ng survival training kinabukasan, kung saan doon madedetermina kung sino sa 27 na nagtapos ang maaaring maging opisyal na genin, habang ang babagsak ay ipapadala pabalik sa akademya. Kaya nang ikinagulat ito ng tatlo ay biglang tumaas ang kanilang mga determinasyon upang hindi sila bumagsak at bumalik sa akademya, habang pahabol pa ni Kakashi na huwag silang mag-uumagahan dahil baka ikasuka nila ang pagsasanay. Nang magkita ang tatlo sa training ground ng alas 5 ng umaga, doon ay naghintay sila ng ilang oras upang hintayin lamang si Kakashi, na late na namang dumating. Agad na ipinaliwanag ni Kakashi ang kanilang magiging pagsasanay, na kung saan kailangan nilang kunin ang mga bell mula sa kanya bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. At dahil dalawa lamang ang kampanilya ay lumalabas na dalawa lamang sa kanilang tatlo ang magtatagumpay, habang ang isang mabibigo ay itatali sa kahoy nang wala nang ang almusal, wala pang tanghalian. Kaya pinayo sa kanila ni Kakashi na ituring nila itong isang tunay na laban at subukang patayin siya, dahil kung hindi, isa o maaaring silang tatlo ang bumalik sa akademya. Duda naman si Naruto sa galing ni Kakashi dahil hindi nga daw nito naiwasan ang patibong na ginawa niya kanina, kung saan sumagot si Kakashi na ang mga hindi magaling ang madalas magreklamo dahil palaging kulelat. Uminit ang ulo ng kulelat at agad siyang sumugod, ngunit mabilis lamang siyang napigilan ni Kakashi. Doon ay napagtanto na nila kung gaano kagaling ang kanilang magiging guro, habang sinabi naman ni Kakashi na ngayon ay nakikita na niya sa kanilang mga mata na gusto nila siyang patayin, kaya't simulan na nila ang pagsasanay. Kinakausap naman ngayon ni Sir Iruka ang ikatlo dahil nais niyang malaman kung anong klaseng guro si Kakashi. Naiintindihan naman siya ng Hokage, kaya't ibinigay nito sa kanya ang isang listahan na naglalaman ng detalye tungkol sa mga estudyante na napunta sa ilalim ng pangangalaga ni Kakashi. Kaya ikinagulat ni Iruka nang matuklasan na wala ni isang estudyante ang pumasa sa ilalim ng pangangalaga ni Kakashi, dahil ang lahat ng mga ito ay nabigo. Habang pinupuri ni Kakashi ang kanyang mga estudyante dahil sa magaling na pagtatago ng kanilang presensya, napansin niya na si Naruto ay nakalitaw lang pala at biglang sumugod sa kanya. Ngunit natigilan si Naruto nang makita niyang may binubunot si Kakashi sa kanyang bag, habang sinabihan siya na tuturuan siya nito ng taijutsu o ang tinatawag na martial arts. Subalit ikinagulat ni Naruto nang ilabas lamang ni Kakashi ang kanyang paboritong libro, at sinabing magbasa man siya o hindi, ay hindi siya magagawang matalo ni Naruto.
Ikinainis ito ni Naruto at sinabing pupulbusin niya ang pagmumukha ni Kakashi, ngunit muli siyang nagulat nang biglang napunta ito sa kanyang likuran. Nang makita ng dalawa ang hansay ni Kakashi ay agad na binalaan ni Sakura si Naruto, nagagamit ito ng isang malakas na nanjutsu. Ngunit tila masakit pa ito sa breakup, dahil isang fingerstyle sa puwet ni Naruto, ang nagparakit sa kanya sa sakit at nahulog pa siya sa tubig. Nagkamali naman ang dalawa dahil isa lamang daw pala yun kalokohan. Ngunit nang makabawi si Naruto mula sa panunundot sa kanya, hindi inaasahan ni Kakashi ang paglabas ng kanyang mga kagibunsyon mula sa lawa, at mabilis ang mga itong sumugod. Habang iniisip ni Kakashi na ito pala ang ipinagbabawal na teknik na ginamit niya upang talunin si Mizuki, hindi niya inaasahan ang paglitaw ng isang kagibunsyon sa kanyang likuran bilang isang distraction. Makakaganti na sana si Naruto sa panunundot sa kanyang puwet, ngunit biglang ang nasuntok niya ay ang kanyang sariling kagibunsyon. Doon ay naghinala si Naruto na marahil nagpalitan niyo lamang si Kakashi bilang isa sa kanyang mga sarili, kaya't nag-away-away silang lahat upang malaman kung sino sa kanila ang impostor. Ipinaliwanag ni Sasuke na ginamit ni Kakashi ang isang body replacement technique na pinapalit ang isang bagay sa iyong pwesto, ngunit sa kasong ito ay ang pinalit niya ay ang isa sa mga kagibunsyon ni Naruto. Kaya nang napagtanto ito ni Naruto ay napansin niya na binugbog niya lamang ang kanyang sarili, ngunit napansin naman niya ang isang bell na nasa ilalim ng isang puno. Subalit isa lamang pala itong patibong at nagpatiwarik siya sa ilalim ng puno, habang lumitaw si Kakashi at pinagsabihan siya na hindi dapat siya nahuhulog sa mga obvious na patibong. Nakita naman itong pagkakataon ni Sasuke at bigla siyang umatake, kung saan direkta niyang tinamaan si Kakashi gamit ang mga shuriken. Kaya habang nag-aalala ang dalawa dahil baka napatay ni Sasuke si Sir Kakashi, lumalabas na gumamit pala ito ng body replacement technique upang matunton ang kinaroroonan ni Sasuke, na agad namang kumilos upang muling itago ang kanyang sarili. Tumakbo naman si Sakura dahil nag-aalala siya kay Sasuke, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ni Kakashi. Doon ay ginamitan ni Kakashi si Sakura ng isang genjutsu upang mahulog ito sa isang ilusyon, kung saan nang bumalik ito sa katinoan ay nakita niya ang sugatan na imahe ni Sasuke. Hindi naman makapaniwala si Sakura sa kanyang nakikita, kaya't sumigaw na lamang siya at nawalan ng malay, habang si Kakashi ay nagtataka kung hindi ba yun napansin ni Sakura kung totoo o hindi. Nang narinig ni Sasuke ang sigaw ni Sakura, sinabi niya sa natagpuan siyang si Kakashi na hindi siya mahuhulog sa kahit anumang patibong o sa isang genjutsu tulad na lamang ng dalawa. Agad na ginamit ni Sasuke ang kanyang hinandang patibong para kay Kakashi, kung saan nagawa niyang makalapit at makaatake ng ilang beses. Nang makukuha na sana ni Sasuke ang kampanilya ay agad na gumawa ng distansya rito si Kakashi, kung saan pinuri niya ang kanyang estudyante. Ngayon ay gagamit naman si Sasuke ng Katon Fireball na jutsu, kung saan bumuga siya ng apoy kay Kakashi. Ngunit ikinagulat niya nang hindi niya ito tinamaan at bigla na naman itong nawala, dahil gumamit ito ng Earth Decapitation Technique at hinigit siya sa ilalim ng lupa, habang iniwan lamang ang ulo niya na nakalitaw. Samantala, matapos naman magising ni Sakura ay agad niyang hinanap ang inaakala niyang sugatan na si Sasuke, habang si Naruto naman ay sinubukan makawala sa pagkakatali, ngunit nahuli na naman siya sa isa pang patibong. Subalit tila siniswerte si Naruto nang makita niya ang mga baunan na may laman ng mga pagkain, kung saan naisip niyang kainin ang mga ito. Kaya nang gawin nga ito ni Naruto ay nahuli naman siya ni Sir Kakashi. Bigla naman lumitaw si Sakura ngunit hindi na niya ito kinaya at muli na naman siyang nahimatay, dahil inakala naman niya ngayon na ulo na lamang ang natira kay Sasuke. Nang magising si Sakura ay masaya siyang makitang ayos naman pala si Sasuke, habang si Sasuke naman ay pinaalala na malapit nang maubos ang kanilang oras. Naisip ni Sakura na pwede naman silang sumuko at bumawi na lamang sa susunod, ngunit hindi ito nagustuhan ni Sasuke. Sinabi ni Sasuke na hindi siya pwedeng sumuko dahil kailangan niyang mas lumakas, upang magawa niya ang kanyang layunin na makapaghiganti sa isang taong kinamumuhian niya. Nang tumunog na ang alarm ay nagpasya na ang dalawa na bumalik, habang makikita namang nakagapos si Naruto bilang parusa sa pagtatangka niyang kainin mag-isa ang mga pagkain. Sinabi ni Kakashi sa kanila na hindi na niya sila ibabalik pa ng akademya, na sobrang ikinatuwa naman ng tatlo. Ngunit dagdag ni Kakashi na dahil ito sa kanilang pagkabigo at tanggal na sila sa pagiging isang ninja ng tuluyan.
Nang ipaliwanag sa kanila ni Kakashi na hindi pa sila mga handa bilang maging isang mga ninja, sumugod si Sasuke kay Kakashi ngunit madali lamang siyang napigilan nito. Galit na ipinamukha sa kanila ni Kakashi na talagang hindi pa nila naiintindihan ang tungkol sa pagsasanay na ito, at kung bakit sila magkakasama. Sinabi ni Kakashi na ang susi upang makapasa sa pagsasanay na ito ay pagtutulungan at pagkakaisa, na hindi niya nakita sa kanila sa buong serye ng kanilang pagsasanay. Binanggit din ni Kakashi na bawat isa sa kanila ay naging sobrang makasarili tulad na lamang ni Naruto na puro lamang pasikat. Si Sakura naman na imbis tulungan din si Naruto ay palaging iniisip lamang ay si Sasuke, habang ito naman si Sasuke ay isang mapagmataas, at tingin sa kanyang mga kasama ay isang pabigat. Dagdag pa ni Kakashi na sobrang napakahalaga ng isang teamwork pagdating sa isang misyon ng mga ninja, na kung saan pwedeng ikapahamak o ikamatay ng bawat isa sa grupo kung mayroon magiging isang makasarili. Lumapit ngayon si Kakashi sa isang bato na nakaukit ang lahat ng pangalan ng naging bayani ng Konoha, na kung saan sumingit si Naruto na nais niya din daw malagay ang kanyang pangalan doon. Ngunit nang sabihin ni Kakashi na ito ay isang memorial stone, kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga ninja na namatay habang nasa isang misyon kabilang na ang kanyang matalik na kaibigan, ay natahimik na lamang ang kulugo. Nakapagpasya si Kakashi na bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon na gawin ulit ang pagsasanay mamayang hapon, habang sinabi niya kina Sasuke at Sakura na maaari na silang kumain, ngunit huwag nilang bibigyan si Naruto dahil nilabag nito ang patakaran. Dagdag pa ng sensei, na kung sino man sa kanila ang bibigyan si Naruto ay agad na babagsak sa pagsasanay na ito. Pag-alis ni Kakashi ay nagsimula na din kumain sina Sasuke at Sakura, habang nagsimula na din ang pagkulo ng tiyan ni Naruto dahil sa gutom. Doon ay nagpasya na si Sasuke na ibahagi ang kanyang pagkain kay Naruto, at sinabing kailangan nila ang tulong ni Naruto upang mapagtagumpayan nila mamaya ang kanilang pagsasanay, kaya dapat lahat sila ay nasa maayos na kalakasan. Kaya ibinahagi na rin ni Sakura ang kanyang pagkain kay Naruto na halos maluhan naman ang loko, ngunit dahil nakatali ang mokong ay naiinis si Sakura dahil kailangan niya pa itong subuan. Ngunit ang hindi nila alam ay nakikinig lamang pala sa kanila si Kakashi at bigla itong lumitaw sa kanilang mga harapan, na sobrang nagagalit dahil hindi nila sinunod ang kanyang patakaran. Subalit ay nanindigan ng tatlo na ginawa nila iyon dahil kailangan nilang magtulungan at magkaisa upang magawa nila ng maayos ang pagsasanay, na kung saan sa kanilang pagkagulat ay sinabi ni Kakashi na sila ay pumasa. Sinabi ni Kakashi na sila ang kauna-unahang pumasa sa kanyang pagsasanay, na sobrang ikinatuwa naman ng tatlo lalo na si Naruto. Pangaral pa ng sensei na ang mga lumalabag sa mga patakaran ay itinuturing na basura, ngunit ang mga nang-iiwan ng kanilang kaibigan ay mas masahol pa sa basura. Kaya muli niyang binabati ang tatlo at ang misyon ng Team 7 ay magsisimula na rin kinabukasan, habang umalis naman ang tatlo at nakalimutan nilang kalagan si Naruto. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.